Okay, so as we continue of our studies, ay nandito pa rin po tayo. Ang ating pinag-aaralan ay very, very relevant. Even up to this time, na kung saan wala yung ating mga samahan. Alright? So makikita natin na nandito pa rin tayo sa paksa kung saan ang si Satan ay tinek. Si Jesus Christ, na kung talagang ikaw ay totoong Diyos, gawin mo tinapay itong bato. So makikita natin, doon sa mga pinag-aralan natin na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Yun ang masaklap na katotohanan sa mga nananampalataya sa Panginoon. I-exclude na natin yung mga unbeliever kasi hindi talaga nila ma-appreciate yan. Hindi talaga nila alam yung turo na yan. Unless one day, they will encounter Jesus like Paul, na kung saan nag-encounter silang dalawa, at doon na bago lahat ang calling kung saan pinili siya ng Panginoon para ganapin ang kanyang ministeryo. So dito natin makikita na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa kanyang mga salita. At makikita nga natin dito sa ating outline na nandito pa rin tayo sa the quest for true wealth. Alright? Ang tanong mo ngayon, nandito ba ang the true wealth na hinahanap natin? Nandito ba? Kung wala dito, nasaan? Nandito. Nandito, sabi ni Pastor. At sino yung nandito? At sino yung wala ang true wealth? Ano na kay Pastor, sabi nandito yung true wealth. Sino pa? Sino pa yung magsasabi na the quest for true wealth? Well, napaka-obvious naman. Nandito yung versikulo na yan kung saan natin makikita na ang tunay na sinasabi, the true wealth ay natatagpuan natin sa espiritual na pamumuhay ng isang Kristiyano. Alright? So, dito, life beyond the physical, na sinasabi nga natin na hindi nga lang sa tinapay na bubuhay ng tao, at marami nga po natin na pag-aralan kung paano natin pinapursue yung spiritual riches na yan. Marami tayong pag-aralan. And I pray na yung napag-aralan natin na yun ay nandito sa puso na natin. At hindi yun bigla na lang nawala, na parang bula, and then malalaman na lang natin one day, wala palang epekto pag dumating na sa atin yung mga problema. Hindi na natin na-appreciate ito. Diba? The source of spiritual riches, seeking God's kingdom first. Napaka-relevant ito. Sa buhay ng isang mananampalataya, dito mo makikita kung sino ba ang priority natin versus money and God. Kasi hindi pwede magsabay pareho yun. Dahil sabi mismo ng Panginoon, you cannot serve both two masters at the same time. Either yung isa, ilagay mo doon, yung isa ang iyong susundin. So, dito ngayon magdedepende na kung titignan natin ang ating sarili ngayon, ang inuna natin ay hindi trabaho, hindi pera, hindi kasiyahan, kundi ang makigimon. Kasi yun ang importance ngayon. Magsalita ng Ilocano, makigimon. Makigimong. So, yun ang pinili natin ngayon. That because we believe and we trust the Lord na kapag itong ginagawa natin, then spiritual blessing will flow. Sino ba naman kasi nagbibigay ng kalakasan? Sino ba nagbibigay ng blessing sa atin? Kundi ang Panginoon Diyos, meron pa ba? Wala naman. So in return, God will bless us because we serve Him. We commune with Him. We give on Him. I mean, it is a relationship between God and man. Doon nakikita kung alin ang ating priority sa buhay. So as we continue, pinag-aralan natin last time yung developing spiritual discernment. So as a quick review,
ano yung natutunan natin sa developing spiritual discernment? Can anyone here tell us about ano yung natutunan natin developing spiritual discernment? Yung katanungan last time is that sino ba ang meron nito? Sino bang meron nitong spiritual discernment? So, in-explain doon na ang meron nito ay walang iba kundi ang sino? Tayo, sila? Sa believers. Praise the Lord. So, napag-usapan natin the last time na dito nga, sa Philippians chapter 1 verses 9 to 10 na ang sinabi ni Paul doon na gusto niya, pinagpapray niya na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng knowledge about God. Kasi, kung hindi kasi natin alam, if you don't know God, then how can we apply His precepts, His words? Hindi natin siya kilala. At saan natin siya makikilala? Dito sa kanya sa buka. Natin yes. Kaya kung hindi tayo babad, parang yung apelyido ko, babad, sa salita ng Diyos at sa pag-aaral ng salita ng Diyos, we cannot attain spiritual or developing spiritual discernment, or we cannot attain the quest for true wealth. Hindi. Kasi ang mangyayari na yan, the acts of this world, kung ano yung binibigay ng kamunduhang ito, yun na yung tinatanggap natin at yun na rin yung ina-absorb natin at kahit alam nating mali, tama na siya. Kasi yun ang majority na sinasabi ng mundo. Di ba? So dito nga natin makikita na as we continue, finding contentment and peace. Ayan. Sino sa atin ngayon ang nakaranas na nito? Contentment. Hindi lang sa contentment, kundi meron pa siyang peace. Siguro, yung mga iba, they can identify or they can define contentment as a success. Personal success. Kasi, successful na ako. Malaki na sweldo ko, maganda trabaho ko, nasa Canada ako, etc. Contento na ako. Meron akong pera sa bangko. Nagpapatayo ako ngayon, meron akong project sa Pilipinas. So, contento na ako. How about peace? That's important. How about peace? May contentment, ang tinatanong dito, finding contentment and peace. So, agree ba tayo doon na dapat itong dalawang ito ay magkasabay, magkasama, or they are different and they are separate? Pero sa atin dito makapagsabi din. Do we agree that this contentment and peace go together, or they are separate? Or it depends on how we perceive, how we experience, on how will be applied to ourselves. So, agree ba tayo na itong dalawang to, they come together or they are separate? Come together. They come together. Sino pa? Pag kontento ka, you have peace of mind. Amen. Agree ba tayo lahat doon? Kasi kung hindi, baka ibang definition yun ng kung anong contentment at kung ano yung peace. Kasi sometimes, sinasabi kasi ng kamunduhan na ang peace daw ay yung bagay na walang kaguluhan. Yung walang, kagaya dito, kukunti lang ang criminality. Sa ibang bansa, di ba, magulo doon, laging may mga patayan, laging mga ano. So, walang peace. Saan ngayon walang peace? Makikita natin saan? Israel saka sa Gaza. Walang peace doon kasi puro bakbakan. So, those people will or can quest for peace. They are trying to find their peace. So, ano sinasabi ng Biblia dito? Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Nandito pa rin tayo sa pinag-uusapan natin na application of spiritual riches. Kung saan natin makikita na yung sarili natin
na gumagana pa itong mga salita ng Panginoon. Ayan, finding contentment and peace. Ayan, ito yung ating versikulo kung saan natin ibabatay ang pag-aaral. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. At yung huling versikulo na yan, I can do all things through Christ which strengthens me. Amen. Tingnan natin kung anong context and historical background ito. Bakit sinulat ito ni Paul? Para mas lalo natin ma-appreciate, maintindihan natin itong versikulong ito. The Apostle Paul wrote the letter to the Philippians. Philippi was a Roman colony in Macedonia, populated by retired Roman soldiers and other citizens. Paul had a close relationship with the Philippian church, which he founded during his second missionary journey dun sa Acts chapter 16, verses 12 to 40. Makikita natin yung historical events doon. So ano ba purpose nitong letter na to? Kung bakit niya sinulat yan? Paul wrote this letter while he was in prison. Traditionally believed to be in Rome around AD 61 to 63. Ang panahon na yan. The letter addresses several purposes to thank the Philippians for their financial support, to encourage them to remain steadfast in their faith, and to offer joy and encouragement despite his own imprisonment. Kaya nga itong Philippians na ito ay tinagurian itong the letter of joy. So ano bang specific na context ng Philippians chapter 4, verse 11 to 13? Sa verse 11, Paul emphasizes that he has learned to be content in any situation. His contentment does not depend on external circumstances but on his relationship with Christ. Dito naman sa verse 12, Paul describes his life experiences, mentioning that he has known both poverty and abundance. He has been through various circumstances, from having plenty to suffering need, and has learned to navigate them through his faith. Sa verse 13, dito kinunclude na ni Paul, concludes by stating that his ability to endure all situations comes from Christ who strengthens him. This verse highlights his reliance on Christ's power rather than his own. Dito makikita natin sa historical background na ang Philippians ay isang napaka-importanteng city sa Roman Empire, known for its strategic location on the Via Egnatia na sinasabi nila, yung tinatawag nila Major Roman Road. I believe ito yata din kung saan nagkita sila Paul sa Jesus. The city had a mixed population of Greeks, Romans, and a small Jewish community. Wala pong sinagog ng panahon na yun. Kaya nga, si Paul lang ang kasama ng mga Jewish women kung saan sila pumunta doon. Dito sa imprisonment niya, it is a result of his preaching the gospel, which often brought him to conflict. So, despite being in prison, Paul's letters radiate joy and hope, demonstrating his unwavering faith. So ngayon, how do you find contentment and peace? So, finding contentment and peace is all about achieving a deep sense of fulfillment and inner calm in your life. It starts with acknowledging and appreciating what you already have rather than constantly chasing after more materials or elusive goals. So this involves a shift. It involves a shift in
perspective. Kaya sinabi nga natin kanina, kung ang way mo to achieve contentment and peace ay matulog, di matulog ka. Kung ayaw mo nang pumasok sa araw na yan, dahil gusto mo lang magkaroon ng peace of mind, hindi ka pumasok. Wala ka magkita. Wala ka magkita. Katapusan ngayon. Aha, katapusan na yan, dami na namang bayarin. Okay, so, this involves a shift in perspective gaya na sinasabi nga natin, moving away from always wanting more towards recognizing the value in simplicity and gratitude. On a spiritual level, it often means connecting with your beliefs or practices that gives you strength and guidance. This could be, ano yun? Of course, prayer. Di ba? Minsan pag yung medyo nasa shake tayo, for us to find peace or contentment, mag-pray tayo. Ano pa? Meditation. Ano pa? Reflection on spiritual teachings that resonate with you. Kaya nga tayo nandito eh. Dahil kailangan ng ating spiritual sustenance na makarinig ng salita ng Diyos para sa ganun, ay mabigyan tayo ng uplift. So by nurturing this spiritual aspect of your life, you can find a stable foundation that helps you weather the ups and downs of life with greater resilience and peace. So practically, finding contentment and peace also involve letting go of unnecessary worries and focusing on what truly matters to you. O di ba sabi nga nila, bawal ang nega! Ayaw mo ng nega! Negative. Gusto ko puro positive lang. Yung mga ganun bagay na letting go of unnecessary worries. Kanina may pagkwento ako sa dalawang kasama kanina na kinuwento ko yung buhay ko. Kung paano ko nagkaroon nga ng depression, nung una kong dumating. Ang daming mga parang walang katapusan na worries. So napakaganda malaman natin ngayon na it's about living in alignment with your values and priorities. Ang sabi niya doon na, which means simplifying your life, prioritizing relationships, or pursuing activities that brings joy and fulfillment. So ultimately, the journey is about finding a lasting sense of peace within yourself, regardless of external circumstances. It's a process of growth and self-discovery that leads to a deeper understanding of what brings true contentment and how to cultivate in your daily life. Ayan. Dito natin makikita. Sino-sino ang mga men of God na nakaranas ng contentment and peace? Ayan. Amen. David. Ako rin. Amen. Tayo. Si Pastor, sino pa? Na pwede natin i-testify na we developed, we found the contentment and peace when we met Jesus Christ in our life. Yung dati natin noon na marami tayong mga, ano sabi nila doon, yung maraming concern at marami tayong mga priorities, marami tayong mga bagay na gusto natin makuha. Noon na-encounter na natin si Jesus, abay na, bago lahat. Parang sasabihin na natin, bahala ng Panginoon doon, alam ko naman na nandyan siya. Kapag binibigay na natin yung worries natin sa Kanya, doon na tayo nakakaroon ng peace and contentment. Kasi alam natin that God will provide. Hindi na yung, I need to do it because I need to have one. Meron na tayong Kristo sa buhay na kung saan siya na ngayon yung naglilid sa atin for a better contentment. So dito, si David, through his Psalms, David expresses his deep spiritual insight and moments of contentment amidst various trials and challenges. Sabi nga, kung kabisado na natin si Psalms 23, si Psalms 131,
makikita natin doon yung sinulat niya na, ano sabi niya sa Psalms 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? He lay me down to the green pastures. Hindi masyado sabi yun, konti lang. So doon natin makikita na kung saan sinulat ni David na siya ay merong kapahingaan sa Panginoon. Number 2, si Job. Si Job sabi niya, despite experiencing immense suffering and loss, Job ultimately find peace and acceptance in God's sovereignty and wisdom as expressed dito sa Job chapter 42 verse 1 to 6. Dito, sinabi ni Job na he repented, showing deep humility and reverence for God's greatness. Doon siya nakakaroon ng peace dahil nga na-realize niya na kailangan niya ang Panginoon at kahit pa ganun ang pangyayari sa kanyang buhay, ay nagawa pa rin niyang mag-worship and praise to the Lord. Number 3, Elijah. After facing significant trials and victories, Elijah finds peace and renewed strength in God's presence and provision. Especially after his encounter dun sa Mount Horeb nga, na kung saan binanggit sa 1 Kings chapter 19, yung buong istorya niya, na kung saan the chapter emphasizes themes of divine care, the need for spiritual renewal, and the importance of perseverance in God's service. Number 4, si Daniel. Daniel's steadfast faith and commitment to prayer, even in the face of persecution and political intrigue, demonstrate his reliance on God's guidance and the peace that comes from trusting in Him. So, trusting the Lord, kasi yung panahon na yan sa Daniel chapter 6 verse 10, kung saan nag-decree ang king na bawal mag-practice mag-pray. So, doon lang niya na, inano niya yun, binaliwala niya yun, dahil alam niyang mali, na kailangan niya mag-pray, kailangan niyang i-define yung order niya. Ito nilagay number 5. Nakalimutan ko. It's Jesus. So throughout the Gospels, Jesus exemplifies perfect peace and contentment in His relationship with God, the Father. Kailan nangyari yun? Binanggit niya sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34, kung saan doon niya nag-discourse, kung saan na huwag kayong mapahala sa inyong kakainin. Kung yung mga birds nga, binibigyan nila pagkain, how much more pa sa inyo na kayo ang pinaka-mahalaga sa Kanya. And His prayerful dependence on the Father na binanggit sa Luke chapter 22, verse 42. Now, contentment independent of circumstances. Ito ay ngayon yung ating pag-uusapan. Contentment independent of circumstances. Kaya ba natin yan? Na kung sakali man meron kang circumstances ngayon na dinadala, makakatagpo po tayo ng contentment. Na sa kabila ng marami tayong utang sa credit card, line of credit, parang masabi content ko ka, marami naman babayarin. Diba? So dito makikita natin, mga minamahal, na dito nga sa Philippians na ating pinagbulay-bulayan kanina, na kung saan sinulat nga ni Paul yung versikulong yan, na kung saan sinasabi niya, pag-aralan natin isa-isa yan. Alright? So contentment independent of circumstances. Dito sa verse 11, Paul declares, not that I speak, or I have learned, sabi ko niya, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. So dito sa statement na to, sinasabi ni Paul na this statement reveals that Paul's contentment was not dependent on his circumstances, but on his attitude shaped by Christ, na sinasabi nga dun sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Na kung saan nga yung diskurso nga ng ating Panginoon na huwag tayong mabahala sa ating kakainin bukas dahil ang
ang Diyos ang magpo-provide nun. Ang dapat alalahanin lang natin ay yung kakainin natin ngayong araw na ito. So makikita nga natin kanina, yung pinag-usapan natin kay Job, na yung kanyang unwavering faith during his trials, doon natin makikita na sa kabila ng kanyang sirkunstansya na siya po ay nakakaranas ng mga sakit, namatay yung kanyang pamilya, nandun pa rin yung kanyang contentment and peace sa Panginoon. Na kung sa mga katulad lang natin na mangyari siguro sa atin yun, hindi ko alam, hindi natin alam kung ano magiging kahigit namin. Pero si Job, nagawa po niya na makaranas pa rin dahil sa kanyang unwavering faith. Nandito kanyang pananampalataya sa Diyos na matatapos din lahat ito. Kagaya ng kwento ka sa kapatid kanina na okay lang yan, medyo nahirapan ka sa trabaho, darating din ang panahon na makahanap ka. Yung talagang yung compatible sa iyo, yung trabaho na hindi ko mahirapan. At dinanas ko lahat din yung mga circumstances na yun hanggang sa nakarating na ako dito sa trabaho kong ito at kontento na po ako. Kasi God provided me yung flexibility of working from home. Isang napakalaking blessing yun na kinaingitan ng marami na magtrabaho sa bahay. Pagkagising mo, makakape ka lang, o anong gawin mo, then start ka na ng trabaho. So napaka-bless ng mga tao na binigyan ng ganung klase ng mga pagkakataon na kung saan, hindi dahil ako ay nag-work from home, marami naman nag-work from home, pero they don't find peace, they don't find contentment, kasi ang gusto pa nila ay demands to their employers na humingi ng salary increase, or pagkatapos pa noon, yung iba may ginagawa sila na kahit pala naka-online sila doon, ay ngayon pa pala silang online din yung trabaho. Kasi wala silang contentment. Hindi sila na kontento na dun sa ibigay sa kanilang pagkakataon na sila makapagtrabaho sa bahay, and then in return, suklihan mo rin ng maayos na serbisyo sa kumpanya. So, dito nga natin makikita na under the circumstances na yan, na nararanasan ng mga tao ay na naranasan din nila kung paano ang magkaroon ng kapayapaan at ang siguro I will say kasaganaan, kasi nga yun ang ating definition of contentment, kasagana ka. Kahit wala ka naman totoong pera sa bulsa. Masagana ka dahil merong Panginoon na nagbibigay lagi sa iyo ng peace na siya ang ating magiging provider. Now, okay, wala na. So, gusto ko lang bigyan ng itong diin itong Philippians chapter 4 verses 10 to 20. Actual yan. Na si Pablo, may rason kung bakit siya ay naging kontento sa kanyang buhay. Kung bakit siya ay nagkaroon ng contentment at nagkaroon ng joy, nagkaroon ng peace. Hindi dahil sa kaya niyang ginawa yon. Hindi dahil siya ay apostle. No, may rason. Tingnan natin yung rason kung bakit siya ay nagiging kontento at nagiging masaya siya sa pagministro niya. Yan yung naging reciprocal relationship between his follower and Apostle Paul as a leader. Tingnan natin. Yan mo sis, itong sinasabi ko para makita natin kung bakit siya actually itong portion na yan, it is a letter of commendation. Binigyan niya ng parangal
ang iglesia ng Pilipos. Tingnan natin, Sister, i-ano mo doon sa Philippians chapter 4, verses 10 to 20. Tingnan natin. I worship you. The reason I live. Ayan, kung bakit siya naging masaya. Tingnan niyo, I rejoice in the Lord greatly that now at last you have renewed your care for me. Mark the word, I rejoice. nagkaroon siya ng joy because, anong rason? You have renewed your care for me. Ibig sabihin, he is pointing to the Philippian believers. Ano kasi ang ginawa ng Philippian believers? Because of their concerns and caring. Act of caring. Ha? At ang sabi niya sa 11, I don't say this out of need. Hindi dahil ako ay nangangailangan. Although siya ay kailangan niya ang tulong. Pero higit, hindi siya nagpasalamat dahil tinulungan siya. O tumanggap siya. Hindi yon. Ngunit nagpasalamat siya dahil doon sa voluntary na ginawa ng Philippian believers. Yun ang rason kung bakit siya nagkaroon ng joy. Ha? At dahil doon, no matter how big yung binigay ng Philippian believers, hindi siya nagreklamo. Handa ngayon baga nga, ni apay nga nga 5 pesos, di kalakay nanay nga sa ngapulon. Naman niya ti kunanan. Ha? I have learned to be content in whatever circumstance since I am. So, ibig sabihin, kung ano yung there is, yun ang the best para sa kanya. Kung ano yung nandun, yun na ang meron. At kung ano yung meron, yun na ang the best. Hindi siya nagre-reklamo. At yan po ang natutunan ko rin bilang pastor. Ha? Kung ano yung mayroon, magpasalamat ka. Hindi yung, sis, tawagan mo. Dati pastor, pastor, hindi naka-church. Tinawagan niya kayo. Hindi kayo nakadalo, sis. Oo, kami nakaumay. Ay, patuloy nyo na tayo tagsyo. Masapol ko. Hindi ganun si Paul. Kung ano yung there is, yun na ang the best. Okay, 14. Tingnan natin. Ito. 13 na, 13. Na I know both how to have little. O yan. Yung sinabi niya, I know how both how to have little and I know how to have a lot. Amuna iti tumanggap iya basit, amuna mo tiyado. In any and all circumstances. Ibig sabihin, kahit na nangangailangan siya, dahil yun ang circumstansya. Tingnan nyo yung grammar. Ha? Ngunit, kunti yung natanggap niya, kunti pa rin siya. Ha? Yun ang natutunan niya. The secret of being contented. Whether well-fed or hungry, whether in abundance or in need, I am able to do all things through Him who strengthens me. Na kahit na siguro si Paul noon, I presume to my studies, na imbis na kakain siya ng 3 times a day, natutunan niyang kumain ng 2 times a day. At hindi siya nagutom. Kaya siya, alam na niya na kahit gano'n ang sitwasyon, the Lord strengthens me. Diba? Makita niyo, the Lord strengthens me. Kahit na magbirinda sana ako, hindi na ako nagbirinda. Dahil yun naman ang binigay niyo. Yeah. Makita niyo yung circumstansya. Ngunit the Lord strengthens me. Hindi siya nagreklamo. Okay, 14.
Still, you did well by sharing with me in my hardship. Itong Philippians Church, naging bahagi sila sa paghihirap ni Paul sa kanyang gawain sa ministry. Actually, ang sabi niya, no church shared with me in the matter of giving and receiving except you alone. Makita nyo, maraming churches na pinatayo si Paul in his first missionary journey and second missionary journey. Pero ang sabi niya, kayo lang na church ang tumulong sa akin, i-ano mo sa 16, para makita natin kung saan siya noon. For even in Thessalonica, you sent gifts for my need several times. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that is increasing to your account. Doon siya nasisiyahan na yung pagbibigay ng Philippians Church, hindi pala siya yung higit na nabiyayaan. Ngunit ang higit na nabiyayaan, yung Philippian Church. Kaya sabi niya, not in my account, but in your account. See? In your account. The fruit that is increasing to your account. Kaya kung ano yung binigay mo sa Panginoon, sa lingkod ng Diyos, hindi si Pastor Danny ang higit na nabiyayaan. Hindi si Pastor Rudy. Ang sabi ni Pablo, in your account, kayo ang higit na nabibiyayaan. Doon natutuwa si Pablo. Na nakinabang siya sa material blessing na kaloob ng Philippine believers, ngunit natutuwa siya dahil mas higit na sila ay pagpalain ng Diyos. Amen? Kaya kapag nagbigay tayo, huwag mong sabihin na loses mo yun. Kaya thank you sa mga nagbigay, kagaya ni Pablo, missionary, doon sa mga love gift ninyo sa ating pastor sa Pilipinas. Dahil sa pamagitan ng $10 mo aman, the Word of God is spreading, not only here in Toronto, but even in the Philippines. Amen. Makita nyo yun, kapatid. At sa paggawa nyo yan, sabi ni Paul, your account is increasing. So, yun lang. Klaro. Okay, so praise the Lord. Napakaganda. Salamat, Pastor. Talaga natin ulit yung ang ating pinag-uusapan pa rin ngayon ay nasa verse 11. Alright? Kanina, tinanong natin na how do you find contentment and peace? Marami tayong binanggit dyan. And then, nakita natin na may mga men of God kung saan nakaranas sila ng contentment and peace. And then, ito ngayon ang tanong sa atin. After na marinig natin ang pag-aaral, explanation kasama sa Pastor Danny doon sa kabuuan kung saan kinuha niya yung rason kung bakit kontento at nagkaroon ng joy si Paul. Ito ngayon ang question sa atin ngayon. How can we cultivate a mindset of contentment in our daily lives regardless of our circumstances? How can we cultivate a mindset of contentment in our daily lives regardless of circumstances? So, paano natin dinidil sa buhay natin ang ganitong pangyayari na based from Paul's example ay nakakaroon siya ng joy hindi dahil sa tinulungan siya or kundi dahil yung nagbibigay ay
meron din siyang joy sa pagbibigay. So, in return sa atin, paano tayo magkaroon ng mindset nga na sinasabi natin na kontento ako ngayon sa pang-araw-araw na buhay ko kahit pa nakakaranas ako ng maraming bayarin ngayong katapusan. So, so how can we cultivate a mindset of this? Parang, kasi minsan ako din, pag ako nagbabayad na, sabi ko, masakit sa ulo. Masakit sa ulo. Pero, nagkakaroon tayo ng contentment kasi nga, I trust that God will provide more and more, and more and more, dahil nga, siya mismo, sa atin kasi, dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoon, alam niya yung desire natin na kung saan, alam niya yung service natin, and in return, ipi-bless niya tayo sa mga gawain na yan, in one way or another, hindi man sa pera, kundi sa kalusugan. Kasi kung tayo ay ni-knockdown ng kalusugan, kagaya nangyari minsan kay sister, na hindi siya makalakad, kailangan niya mag-take off. Okay lang sana kung mag-off ka, may bayad. E paano kung wala? So, we learn to be contented kasi nga, nakikita natin na tayo ay healthy. Na tayo ay may kakayahan para magtrabaho pa, para may pambayad tayo sa mga obligasyon. So, paano natin gagawin? Magkaroon ng mindset. Anyone? Na-apply natin sa sarili natin, nakaroon tayo ng mindset how to cultivate in our daily lives. Regardless kung ano man yung meron tayong mga pangangailangan o mga problema sa buhay na hindi pa natutugunan. Parang napakahirap na pagsabihin yung mga obligasyon, yung mga worries against how to fulfill it. Number 1, cultivating a mindset of contentment involves a combination of spiritual, mental, and practical approaches. There are some strategies based on biblical principles and practical wisdom. Number 1, learn to be or to have gratitude and thankfulness. Ayan. Kasi kung puro complain ka ng complain, abay magkakaroon tayo maraming wrinkles. Wala tayong time para umiti. So that is one way to cultivate contentment and peace. Learn to have gratitude and thankfulness. So practice gratitude. Regularly count your blessings and express thankfulness for what you have. Doon mo lang ma-appreciate na kontento ka kapag regularly count your blessings and express thankfulness for what you have. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na tayo ay marunong magpasalamat sa lahat ng grasya na natatanggap natin. Meron pa nga rito sinabi na you can write down all the thankful for each day. Dito natin makikita. Kasi minsan, nabablock out kasi yung ating focus kapag ang inisip kasi natin ang negative side, ang mga problema. Hindi na natin na-appreciate yung mga magaganda nangyayari sa buhay natin. Kaya tuloy, parang, ano bang buhay ito? Lagi na lang ganito. Bakit ganito? Bakit ganyan? Puro complain. Number 2, how to cultivate a mindset of contentment in our daily lives is to trust in God's provision. Trust God's plan. Remember that God provides for your needs according to His riches and glory na sinasabi nga sa Philippians chapter 4, verse 19. Trusting His provision can alleviate worries about material needs. So, contentment in Christ, as Paul wrote in Philippians chapter 4, verse 11 to 13, yung ating teksto, na
na i-explain na ni Pastor Danny lahat yun, na nangyayari lahat yun dahil I can do all things through Christ who strengthens us. Wala naman tayong magagawa eh. Nangyayari lang yan nung tayo ay nag-trust sa Panginoon na meron siya, na siya ang magbibigay ng pangangailangan natin dahil siya mismo ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Number 3, shift your perspective. Ano yun? Focus on eternal values. Set your mind on things above, not on earthly things. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2. By prioritizing spiritual and eternal values, temporal circumstances become less overwhelming. Kaya nga kanina yun ang una nating ariba na kung saan makikita natin na ang shift ng perspective natin ay by prioritizing to attend this church. Para sa ganun ay magkaroon tayo ng spiritual nourishment at ganun din kung paano yung ating pag-iisip ay nakatuon hindi lang sa puro sa mga makamundong bagay kundi sa provision ng Panginoon. Number 4, how can we cultivate a mindset of contentment in our daily life regardless of our circumstances? Napaka-importante ito. Prayer and meditation. Pray for contentment. Kung wala tayong contentment, pray for it. Tingin natin sa Panginoon na makontento tayo kung anong meron tayo. Ask God to help you develop a content and a thankful heart. Meditate on Scripture. Regularly meditate on Scripture that emphasize contentment and God's faithfulness. Nakagaya rin sinabi natin kanina na huwag tayong mabahala sa kakainin natin dahil ang Panginoon alam niya yung ating mga pangangailangan na kung mag-worry man tayo ngayong araw lang dahil siya naman ang magbibigay ng pangangailangan natin. Number 5, of course, serve and give. Kagaya nga ng mga Philippians. They give. Serving others, engaging in acts of service can shift your focus from your own circumstances to the needs of others. Fostering a sense of fulfillment and purpose. O di ba, pag nakakatulong tayo sa isang tao na nangangailangan, di ba, ang sarap-sarap ang feeling? Na parang kontento tayo na napakaligaya natin na nakatulong tayo. Eh, meron din naman tayo pangangailangan. Nakakaroon yun ng fulfillment. Generosity, na palagi natin pinag-aralan ng mga nakaraang week pa. Being generous with what you have, even in small ways, cultivate a heart of contentment and gratitude. So, doon pa rin nakakaroon ng kung saan ang feeling ng fulfillment dahil nga nakakapagbigay tayo. Number 6, mindfulness and presence. Live in the present. Focus on the present moment rather than worrying about the future or dwelling on the past. Na minsan nga, nasabi ko nga kanina sa kapatid na kung babalikan mo kasi mga nakaraan na magaganda yung mga nangyari sa buhay mo versus ngayon, eh, most likely, made-depress ka. Most likely, hindi mo ma-appreciate kung anong meron ka ngayon. Kasi nga, ang tinitignan mo, yung mga nakalipas na karaan. So sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 34 nga, na kung saan Jesus taught not to worry about tomorrow. And then number 7, the last one is community and relationship. Karoon tayo ng fellowshipping. Engage in a meaningful relationship and fellowship with one another. Para ma-encourage tayo, makaroon tayo ng support system. Ito yung ginagawa natin ngayon. Dahil sa ating pag-aaral, natututo tayo, na-uplift tayo ng mga salita ng Panginoon. At magkaroon tayo ng accountability. Share your struggles and successes with trusted friends or mentors who can pray with you and hold you accountable. So yun ang verse number 1.
So, tutuloy natin ang verse number 2 and number 3 sa susunod na pag-aaral natin. Number 11, number 12, verse 12 and verse 13, na itutuloy natin next. Anything more? Anything to share? Anything to, any other question? Klaro na ba? Meron pa ba tayong concern? Na kung bakit hindi natin, na paano yung ating pag-aaral ay nakatulong sa atin? Anyone? May ano pa sa... Yes. Ano nangyari? May ano lang ako. Sister Sarah. Pag-ano mo nga itong ano, Matthew chapter 16. Verses 24 to 27. Tingnan natin ito. Dahil dapat din natin malaman na kung bakit mas marami talaga ang tao na hindi nila nakikita yung future, ang nakikita nila kung ano yung dapat mayroon ngayon. Ha? Pero ito ang sinabi ni Jesus. Then Jesus said to his disciples, if anyone wants to come with me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. So, ang tanong diyan, ano ba yung cross na dapat mong dalhin? Para sa ganun ay maka-follow tayo sa Kanya. Sa 24, sa 25, King James, it's this. Iba ito, sabi niya, then Jesus said to his disciples, if anyone wants to come with me, he must deny himself, pick up his cross, and follow me. So, yung denying himself, ibig sabihin doon, mas i-prioritize natin si Jesus kaysa sarili nating buhay. Yun ang ibig sabihin yan. At yung cross, ang ibig sabihin yan, yung cross, anumang bigating mayroon ka. Anumang rason na hadlang para sa ganon ay hindi mo pwedeng sumunod kay Kristo. Yun ang cross. For example, ang hadlang para makasunod ka sa Kanya ay yung pera mo. Yun ang cross mo. Kung yung bisyo mo, yun ang cross mo. Kung yung kalabaw mo, yun ang cross mo. Anything that will hinder you in following Jesus Christ, kailangan mo dalhin at isama sa Kanya. And it's sa 25. Ang sabi sa 25, for whoever wants to save his life will lose it. Karamihang tao ngayon, 99.9%, ang akala nila, sila mismo ang makakapagbigay ng kasiyahan, makakapagligtas ng kanilang buhay. Ngunit anong sabi ni Jesus? Whosoever wants to save his life will lose it. But whosoever loses his life because of me will find it. Ibig sabihin, kahit pala mamamatay tayo dahil sa Kanya, may buhay. Kaya ang sabi niya kay Lazaro noon, I tell you the truth, whoever believes me, even he dies, he lives or mabubuhay. So there is life in Christ. Kaya sabi sa 26, what will it benefit a man if he gains the whole world? Kahit na ikaw pala ang pinakamayaman sa buong sanlibutan, kung nawala yung iyong kaluluwa, or what will a man give in exchange for his life? Iti Lucano ko na anya ti magunguna iti may nga tao
nga uray magun-on na amin nga kinabaknan ni tirabaw tidaga no mapukaw naman isibukol nga kararwana. For the Son of Man is going to come with his angels. That is an assurance or surety that after life, Jesus will come and every person will face Jesus. For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will reward each according to what he has done. Kaya, mapalad ang tao na makakasumpong kay Kristo. Mapalad ang tao na ang priority sa buhay niya ay si Kristo. Yun lang po, Pastor. Amen. Salamat, Pastor. So, kung wala nang mga tanong, let's conclude with the prayer, closing prayer. Ang banal na makapangyarihan sa lahat mapagpala namin, Ama, napakabuti mo po, Lord. Salamat sa mga revelation, sa mga turo mo sa amin. We pray, Lord, na tulungan niyo kami magkaroon ng puso na makontento, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay ma-appreciate namin ang lahat ng mga kabutihan na ginawa niyo po sa amin, lahat ng mga blessing na natanggap namin. At salamat po, Lord, sa mga salita mo na siya po ang nagtuturo sa amin na kung paano kami magkaroon ng kapayapaan nang dahil sa iyo, sapagkat ikaw po, Lord, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin, sapagkat wala po kaming magagawa kundi ang to continue to trust you. Amen. To trust your provision, to trust your power, to trust your sovereignty, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at we pray that you will continue to bless each and every one of us, kasama ang lahat ng mga kapatiran namin na wala dito. And we praise and give you all the highest honor and worship and thankful in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so we will take a break and we will back after or in 5 minutes. Take 5 minutes break.